eternity later. So ayan, no, natapos din ang safety meeting namin. So around almost 1 hour din. Usually kasi dito sa barko, pag end of the month, meron tayong safety meeting. Composed of full crew. Pinag-uusapan yung nangyari, tapos kung ano yung magiging magandang gawin sa susunod. Okay, so balik tayo, nawala ako, no? So okay, summarize natin. So 7 months ako nagbakasyon, which is 4 months lang ang aking declaration, pero okay lang yun, understandable naman yun. Dahil pandemic, ang hirap mag-join kasi maraming lockdown. Lalo na, sabi ko sa inyo, na-timingan yung pag-join ko sa Europe, tapos may second variant pa. So buti na lang itong Puerto, which is dito sa Oslo, Norway, pumayag naman sila na may crew change. Okay yan, so unang mong step para makaalis for sure, kunyari, sure na naalis ka sa kinabukasan, dapat within 24 hours, meron kang result ng swab test. So nag-swab test kami, di sa Manila, parang ganito. Okay, salamat po. So yan, so pagdating ng negative, which is BBM naman kami ng crewing namin or text kami, tatawagan kami na negative, okay, tuloy, go. So ngayon, yun nga, 23:30 ang aming flight sa Terminal 3. So ang usapan 1800 nandun na. Kasi baka daw magkaroon ng konti problema. Which is nagkaroon nga ng konti pero hindi mo matagal. Ang ano ko lang, ang sama lang ng loob ko, no? Ano ba kung sama ng loob yun or ano something. Pero yun nga, usually kasi pag pupunta ka sa surrender mo yung bagahe mo, tapos papakita mo na yung e-ticket mo para makuha mo yung boarding pass mo. Usually mo welcome yan yung mga ano doon, yung mga ground attendant pa tawag doon. Wala, bibigay mo ng papeles mo, tapos sabi mo seaman ka, so sila na yung kumukuha ng gusto nila. So syempre hindi ko rin alam kung anong bibigay kasi marami talagang papeles eh. Yun, anong nangyari? Itong si lalaki na ground attendant pa yun. Ewan ko kung may regla ko ba o tamad. Pagkadating ko sa kanya, syempre binigay ko envelope, sabi ko seaman ako, 3 kami. Sabi, hindi sir, dapat isa-isa. Okay, sabi ko sige, isa-isa. O, ito yung papel ko. Hindi sir, dapat ibigay mo sa akin, hiwa-hiwalay na yan, ayos na yan, di ba? So, since existing since 2003 ako nag-sail, ngayon lang ako naka-encounter ng ganun. Pasalamat pa nga siya eh, di ba? Hindi lockdown ng lockdown ba tawag doon or modified quarantine ng Pilipinas na may flight. So ibig sabihin may trabaho siya. Yung ginagawa niya is tatamad-tamad. Usually hindi lang yung nangyari sa akin, pati yung kasunod kong babae kung saan niya pa pinapunta. Na syempre malayo pinupuntahan ng babae. Matagal, tapos ngayon sabi niya ba't ang tagal-tagal, di ba? So, sobrang alam mo yun na na hindi ko alam eh. Siguro karma na lang ang sa kanya. Pero yun nga, hindi ko rin siya nakita nung personal kasi naka-mask din siya tapos naka-PPE. Sabi ko na nga sa kanya noon eh, sabi ko ayoko sa'yo, kapwa kita Pilipino, ayaw mo kong tulungan. So lumipat ako doon sa kabila, sa katabi niya. Yun, within 2 minutes, tapos na, di ba? Na-text sa kanya, ang dami niyang gusto kong i-shoutout sana kung kilala ko siya, wala nga lang siyang plate eh. Para, hello, di ba? Hi, The Seaman Vlogger po. di ba? So next time sana maging ano ka sana, kung sino ka man, maging equal ka sana sa mga pasahero. Kasi kung walang pasahero, wala kang trabaho. Okay yan, so tumagal tayo dun sa buwisit na ground attendant na yun. Next natin, so yun nga, nandun na kami. Nakatambay kami sa loob ng airport. I think gate 119 ata yun. So, okay naman ka lahat. Walang problema, naghintay, medyo matagal. Siyempre from 1800 23:30, malayo, tagal, hangover pa ako nun. Yun, so kumain muna kami sa Tapaking para kahit paano, kasi syempre malayo biyahe from Manila to Dubai eh. It takes around 9 hours, so napakalayo nun. So anyway, ito yung nangyari sa amin nung nandiyan kami sa Terminal 3 dito sa Manila.
The local time is 4:35 and the temperature is 19 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the sign has been switched off. Ladies and gentlemen, due to local regulations, please keep your face mask on when leaving the aircraft and in the airport. And Dubai airports have arranged a free of charge COVID testing facility for passengers required to be tested on arrival. Welcome to Dubai, mga kabaro. Sabi nila. Thank you. Bye. Nice day. Thank you. Tapos yan, so nakita nyo, di ba? Nakita nyo ang from seat waiting area papasok ng eroplano. So, di ba? Makita nyo sa sa strictly policy social distancing, di ba? Again, social distancing. Di ba? So, social 1 to 2 meters apart. Pero pinagtataka ko lang, di ba? Pagdating sa loob ng eroplano, scrambled eh. Kasi talagang wala na yung social distancing. So, parang useless na rin yung ginawa namin sa labas. Kasi pagdating naman sa loob ng eroplano, di ba, scrambled. Pero inisip ko rin na siguro pwede yung scrambled na yon kasi nga, lahat naman ng nasa loob ng eroplano is negative sa swab test. So, after 9 hours na biyahe, flight, di ba, nakarating din kami ng Dubai. So, sa Dubai, around, I think 4 hours ata o 2 hours, something like that. Kalimutan ko na eh. Tumambay kami doon. Siyempre, nagutom ako, pumunta muna ako dito sa pagkainan. Yan guys, so nandito na po tayo sa Dubai Airport. At tinanggal ko na rin ang face shield ko dahil halos lahat ng tao dito walang face shield. So libot-libot muna tayo, meron pa tayong 4 hours bago lumipat. Tingnan natin sa duty free kung ano meron.
Yung chat time, di ba may bilog na parang magbabaser? Ito siya oh. Ayan. So ayan, pag nanginig yan, katulad sa chat time, sabihin okay na yung ano ko, pagkain ko, ipipick up ko naman dun. Ayan, so madali pa biyahe natin papuntang Oslo, mga 5 to 6 hours pa. So kain muna tayo ng breakfast. So ito yung pagkain nila, omelette. Yan. Sorry, nag-charge ako. So omelette with bread, tapos cappuccino. So pumatak siya ng okay, so pumatak ng $20 yung bill ko. Ito yung bill ko, so 70 ano sa pera ng ano, Dubai. Ayan. So kain na tayo guys, kain na. So ayan guys, tapos na ako kumain. Balik na tayo dun sa gate C19 natin. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Sa Dubai, parang walang COVID yung, di ba? Nasa nakita nyo, di ba? Nakita nyo. Kasi talagang open na siya. Siguro dahil sa swab test, di ba? Or basta, usually naman kasi lahat naman ng ano, bago pumunta doon, naka-swab test ng iba, tapos negative lahat, di ba? Tapos na-observe ko din ng pagdating ng Dubai, yung sa ating Pilipinas na mayroong face shield, pagdating doon, hindi na ginagamit ang face shield. So, makikita nyo dyan sa video, di ba? Na halos lahat ng kasalubong ko, walang face shield kami lang. Kaya anong time na yun, tinanggal ko na rin ang face shield ko. Kasi talagang nahihilo na ako eh. Dahil yung salamin naman yun, hindi naman talaga siya. No? Usually walang grado ang mata ko, tapos nakaganon ako, di ba? Parang sakit sa mata. Thank you. Ito 36. 36 each. Yeah, Yeah, aisle. Thank you. Ay, ay, ay. This one if you want. Very empty today. Ah, very empty ha. Not 27 passengers. For Wow. 310 seats. alright. Is that mandatory or just it's not available the passengers? What do you mean? Oh no, it's just because people are not flying because of restrictions. Ah, okay. It's not us. Because We in, can be full. because from where Philippines we're going here to Dubai, It was everything is full. full. Depends on destination. On the way back, it's more full. But very big restrictions to Norway, so that's why not many people are flying there.
That's good. Sorry? 27. 27 passenger on 300 seats. Very nice. 10. Pasok na. Later, if it's empty, you can take the row in front. It's okay to transfer. Not supposed to, but if it's one row, I'm fine with it. Okay, thank you. Tapos yan, so papasok na kami sa aeroplano, di ba? Maganda ang makikita nyo, nakausap ko dyan yung flight stewardess. Di ba na Blandy yan? Witness ko yan eh. Sorry, di ba hindi misis? Yan si Blanding flight stewardess, nakakwentuhan ko, di ba? Nasabi nga, sa 310 seats ng eroplano, 27 passengers lang kami. So ngayon, makita mo talaga yung nasa loob na talagang boring, di ba? Boring na boring sila na bakit wala kaming mga passenger, wala kaming inaalagaan. Which is, makikita mo talaga na alagang-alaga sila sa 27 passengers. So ayan guys, sinunod ko na yung sinabi ni ate na pwedeng lumipat. So dito ko nakupo kanina. Yan. Ngayon, nandito na ako. Ang ganda ng view guys, no? Kaya lang medyo foggy. Habang biyahe ito, mga 5 to 6 hours. Tingnan nyo, halos walang tao. 27 passenger para sa aeroplanong 310 seats.
guys, clear ako. Ewan ko. So ngayon, dito pala sa airport ng Oslo, pagkababa mo, meron silang sariling swab test ulit. So nag-swab test ulit kami doon at medyo na weirduhan ako. Bakit? Kasi yung tinusok sa bibig, tutusok ulit sa ilong mo. Which is okay naman yun, kaysa naman yung sa ilong muna bago bibig, diba? So parang ganito yung video na yun. A few moments later. Mouth, okay. Both. Up with your head and say ah. Good. You okay? Okay. Try to breathe with your mouth. Good. Thank you, ma'am. På grunn av koronasituasjonen skal du bruke That's all. munnbind. That's it. Thank you. So ayun guys, natapos na yung swab test ko. Ano eh, ang lalim. Tapos isa lang yung stick nila. Inuna yung yung bibig namin bago yung ilong. Tapos inikot ng konti. So nakita niyo yung video, di ba? Ano man sasabi mo, Bang Wade? Sakit, sir? Sa akin nakakiliti eh. So next nito, agent naman. Hahanapin namin si agent. Kasi hindi namin kung mag-hotel kami o tatapo kami kahit saan lang. So ayan nga, di ba? Na kami, na swab test na kami. So medyo weird ang oof. Pero okay lang, that's the requirement eh. So after 2 hours daw, hiningi yung number ko, tatawagan or text or something, di ba? Anyway, negative naman kasi from Manila, negative naman ako. So ayan, na-encounter na namin yung yung susundo sa amin, which is sabi ko nga driver. Then nagtanong ako, sabi ko, what's the status of the vessel and saan tayo pupunta? Ang sabi, direct to the terminal. So sinabi ko, hindi mo kami pwedeng i-direct to the terminal dahil ang barko is papasok sa terminal ng kinaumagahan bukas, di ba? So sabi kong gano'n, meron kaming company policy na 8 hours na maghihintay or more than, kailangan kami i-hotel. Sabi ko, pakitawagan yung agent or yung pinaka boss mo. So ngayon, tinawagan yung boss niya. Then luckily, ang sabi ng agent, okay sige, i-hotel mo sila kasi bukas pa ng umaga papasok ang barko. Yes! Alright guys. Oh, Seastar, yeah. So what's the status by the way of the ship? What is the status? Yes. First we're going to Torp Airport and stamp the passport. Okay. After that, I shall drive you to the ship. She already arrived? Huh? You already arrived? She already arrived? The ship has already arrived? I think so. I have not get any message, so... Okay. Because they told us that they will be arriving about 1800 in Anchorage. Anyway, you will see. 1800 tonight? Huh? 1800 They tonight? said we have contact the vessel. Okay. And for Anchorage, I don't know, maybe you can contact us if there's any update. Okay, I shall call my boss. Yes. Okay? Okay. We do it when we go into the car. Okay.
So where we go now? Wala pa. Magsinungaling ba yung ano yung sa parko? Kaya sabi ko sa kanya, tawagan niya. Okay, here we go. Oh wow, cold. Manageable naman. Hangin, lamig. Mas malamig pa. Mas malamig pa sa freezer. Usok ah. Ayos lang. Let's go. Wow, look at that ice. Ito yung sa Torm. Ano to, pamalakasan to eh. So let's go. It's really cold, boys. Yeah. It's negative 10, right? Yeah. Oh wow. 12, I think. Nakakwentuhan ko si driver. So meron ata siyang asawang Pilipina, nakalimutan ko, from Leyte ata. And yun, chit chat. Nagulat din ako, buti nagtanong ako. It takes 2 hours from airport hanggang hotel ang land travel. So matagal-tagal, kaya pala sabi ko ganun, bakit parang tagal ng biyahe namin, hindi pa kami bumababa. So nagtanong ako,
At sabi niya, 2 hours papunta doon. Diba? So, yung 1 hour duration, kuya 2 hours, diba? So, pagdating ng 1 hour, break muna. So, parang ganito yung nangyari ng break namin. So, ayun po, no? Smoke break daw muna kami. So, nandito kami sa labas at alam ko, is pa ako na nakakita ng snow or yung ano yung second mate pa ako, yung Sea Scout. Unang barko dito sa company na to, snow sa Black Sea. Pero ngayon, snow yan, nandyan, Uy! Ang lambot! Ganun pala yun. Diba? Lamig! Gamit na gamit yung aking jacket at saka itong nabili ko sa China na sa tenga. Diba? Tara, maging pagbata-bataan tayo. Bahala sila kung sabihin nila. Hahawak ako ng snow. Wow, ang lamig! Oh! Look at that! It's so cold! Sarap, sarap! Ngayon lang, pero mamaya hindi na. Diba? Wow. So ano masabi mo bang, Meet Ice ba? Uy, nako, ano na? Oh, the Seaman Vlogger. Para lang kami dito mga siraulo, no? Pero sorry, walang snow sa Pilipinas Diba? Oh, ayan, oh. Oy! Para makataka. Dumi-dumi nung lalaro na. Grabe, kita mo, oh. Lamig. Ito ka nakakadisgrasya to Sige, pasa-pasa na lang. Madulas tong yelo to. Ayun na. Saan daw? Kain tayo, puta. Stress na. Ha? Yung nagpapabili si sir, Nandyan lang, nandyan. Ang kanta lang. I-activate ko na lang yung SIM4 ko para may GPS ako mamaya. Nasaan siya? Uy. Init. Ayun, alcohol. Welcome to hotel. Ana? Uy, iniwanan niya yan. Asan na yun? Asan na siya? Ayun, nandun. Iniwan niya lang. We just take our luggage up, then we'll go into for a meal. Yeah, you can. You have to eat on the room because we cannot have servings. Ah, okay. That's the problem. That's the problem. So, but you can just
let us know. Okay. Anyway, after this, we'll go the luggage up. We will go down. Yes, no problem. And also for breakfast tomorrow, it will be brought up to your room as well. Oh, what time? 8 o'clock. Oh, no. Den blir hentet 7:45, Okay. så de må få frokosten noe tidligere. No, when do you want breakfast? Is it okay if we change the time? Because 7:30, he will pick us up here. Okay, so For de skal til båten i morgen, så skal de til... Gusto niyo alas 6 ang breakfast? ja, det er bare når de vil spise, når de vil ha frokosten. When will you have the breakfast tomorrow? Yeah. Is it possible for 6 o'clock for the breakfast? 7? Yeah, 6 o'clock is possible. Half 7? No, I mean, what time you will pick us up? 7:30. 7:30? 7:45. Oh, yeah, 7:35. So alas 6 na pwede, no? Yeah. 6 o'clock, please, for tomorrow morning. But I cannot guarantee you before I talk to the chef. Yes, of course. Yeah, no problem. Just inform us early. But I don't think it's a problem. But yeah. Yeah, just inform us so that we can buy outside food or fast food for the morning. Veksler dere dollar? Nei, veksler. Er det noe Western Union-kontor her? Nei, da må du inn i banken. De veksler ikke dollar i bankene heller. De har jo ikke penger i bankene lenger. Ja, nei, jeg vet ikke. Det eneste jeg tenkte liksom at de burde kunne Ja, veksle. de har jo ikke penger i bankene De lenger. må i hvert fall, ja, nei, det er liksom De har jo flyplass. bare dollar på seg, ikke sant? Men det er ikke noe Western Union rundt her. Ikke noe lokal utenlandsk butikk som har Western Union bank i butikk. 308. 308 dito. 308. Yun. So, ito ang aking kwarto. 308. Wala, ayaw niya eh. So ayan guys, nandito ako sa hotel. Usually muntik pang hindi mag-hotel eh kasi akala ng agent is ngayon darating yung barko. Usually darating pa bukas ng umaga yun. So isipin mo kung maghihintay kami sa terminal, di ba? So naghihisa ako, sabi ko pakitawagan yung opisina nyo. Please update kasi mahirap maghintay ng ganun katagal. Then sabi, okay, na-confirm na bukas pa darating ang barko. Kaya yan, nandito kami ngayon sa hotel. Tapos, ang kain is parang quarantine. Kunin mo soba. Dito ka kakain. Parang ito. So ito yung pagkain namin. Yan. So seafood. Tapos tubig. Then ayun yung sa labas. Tapos ang sabi sa reception daw, bawal daw lumabas. Parang quarantine lang lang daw. Pero pinagtataka ko, binigay niya yung ano eh. Yung kung saan pwede magpapalit. Tapos ang nakalagay dito sa may parang papel na contract. Ewan ko nasa na yun. Ayun, ito. Basahin ko So, ang sabi dito, so stay safe. While at the hotel, you should remain in your room. And you may not visit the restaurant, bar, gym, etc. If you leave the hotel for a walk, etc., face mask should be worn until outside the hotel and you must ensure social distancing of minimum 2 meters at all time. So, ibig sabihin, bawal ka pumunta sa McDonald's, sa matataong lugar. Pero kung maglalakad-lakad ka lang dyan, katulad dyan, di ba? Namnamin mo yung yelo dyan. Di ba? Punta ka dun. Yun, sa lake. Di ba? Pwede. So, ibig sabihin, yung sinabi sa amin kayo na bawal lumabas is exemption. Kung baga, bloff nila lang yun. Tapos, binigay niya rin nga yung sabi ko sa inyo, yung palitan, or pwede magpapalit ng pera mo. So, ibig sabihin, pwede lumabas, pero bawal ka lang sa mga McDonald's. Pero, syempre, nasa sa'yo na yun. Pero, let's sunod na lang natin na bawal talaga. So, kakain muna ako ngayon. 3:30 na ng hapon. Lunch to. 2 hours from airport to hotel, 2 hours. Grabe layo. So, pagkatapos ito, lalabas ako, lakad-lakad tayo. Tingnan natin kung ano meron. Medyo malamig at may mga, ayan, kita nyo.
Mga yellow. Which is maganda naman yung hotel din. Yung room, no, di ba? Ganda. So, bon appetit. Kain muna tayo. So guys, nandito kami ngayon sa ano. Tatago siya oh. Nandito kami ngayon sa ano, sa labas ng hotel. So bawal daw sa ano, sa mga establishment. Pwede maglakad-lakad. So tara, lakad tayo. Bihira lang to ha. Diba, dito tayo sa may lake nila. Lakad-lakad ng snow. So ayan guys. Lamig. Nakakatawa din eh no. Nakapag hotel joining. Tapos syempre wala namang ganito sa atin, di ba? Yan no. Yellow yellow. Kaya ninanamnam natin ng konti yung lugar. Lamig. Hotel, ayos naman. Kaya lang ang nangyayari sa hotel is kami pinandidirian. I don't know, siyempre Asians eh. Asian galing yung coronavirus, so lahat ng Asian daw eh. Ba't kasi nilaga pa yung paniki eh. So anyway yun, may konti discrimination. Paano? Bawal kaming humawak ng kung ano-ano sa loob ng hotel, sa lobby. Which is dun lang sa babae na yun, yung night shift. Diba? Natatakot siya sa amin, nakamask kami, naka-face mask. Dapat nga kami matakot kasi hindi siya naka-face mask eh, pero siya natatakot. Pero anyway, wala tayong magawa sa ano kasi, dun kasi kalimitan na nakikita ko is hindi naka-face mask talaga, parang yung video na to. Naglalakad ako dito ngayon. Tapos ang na-observe ko lang dito, walang face mask sa mga tao dito. Hindi uso face mask. Tapos nakausap ko din yung ano, yung agent kanina na may isang part ata dito ng ano, city nila na lockdown dahil nandun yung second variant. Pero dito sa lugar namin, wala dito yung second variant eh. Pero kung makikita mo, kasi talagang ano, wala. So anyway guys, tuloy tayo doon sa sinasabi ko kanina na wala silang face mask dito. Nalobat ako kanina eh. Hindi ko na ba't nalobat, siguro hindi kaya yung lamig. Diba? So ito, nasaan na ba ako? Ayun yung hotel ko. Matawid lang tayo doon kung ano meron. Hi doggy. Ayan, tignan niyo yung masasalubong. Wala. Diba? Wow. Ganda ng view, no? Kaya malamig. I mean, hindi naman ako nilalamig sa katawan ko. Kasi may jacket naman ako eh. Ang nilalamig sa akin yung kamay. Ayan, no? Wala kasing gloves. Iniwan ko yung gloves eh. So, ayun. Yun na nilalamig. Siyempre, eh, hindi ko na makontrol ang GoPro at saka cellphone pag naka gloves. So ganoon din.
Tapos nun, yeah, okay. Pagdating namin ng hapon, meron kaming food. Diba? Kasi nakita nyo sa video. Ang problema yung dinner namin. Wala kaming dinner. Diba usually dapat sa hotel, may dinner. Diba kompleto, breakfast, lunch, dinner. Pero anyway, sige. Pag Pilipino, diskarte. So ginawa namin ng paraan. Nag-order kami sa Pilipinas, diba? Grab Food, Panda, Lala Food, something like that. Doon sa kanila, Foodora. Isa lang yun. So nag-order kami sa Foodora kasi hindi nga kami pwedeng pumasok sa mga establishment. Pwede kayo maglakad, parang katulad ng ganito, or katulad ng nakita nyo ganyan kanina, naglakad-lakad ako, di ba? Ginamit ko naman yung 3 meters selfie stick ko na lahat. Ano ba? Tumingin, papansin. Pero okay lang, maganda naman ang view, di ba? So, nag-order kami Foodora through online. Buti na lang, meron tayong credit card. So, kasi hindi sila nag-accept ng cash. So, in-orderan ko rin yung mga kasama ko, kawawa naman, hindi sila kakain ng, di ba, dinner tapos breakfast. So yun, nag-order kami at syempre siguro amazed din ako dahil malamig, yellow sa Norway eh. Yung mga mga taga Foodora, yung mga nagbibigay ng food sa is mga nakakotse. So ayan guys, natapos na rin yung hotel accommodation namin. So 13 ng umaga ngayon, 7 o'clock. So susunduin kami ni agent ng 7:30 para mag-board sa barko. So trabaho na. Yan. Almost 7 months din na standby. Pero okay lang yun. At least nakasama ko yung mga pamilya ko. So tara, let's board the vessel. Tapos medyo matagal-tagal ng biyahe. Siguro mga 1 to 2 hours daw. Or 1 hour to 1.5 hours papuntang barko. So ang layo, no? Pero okay lang yan. Pahinga lang muna sa sa sasakyan, di ba? Para pagdating dun sa barko, maski harabas, may power.
So ayan guys, nakita nyo rin kung paano mag-join ngayon, ha? During pandemic, ang hirap-hirap. Ang daming requirements, di ba? Ang daming, grabe. Yung ano pa nga naalala ko yung sa Dubai, chinek nila yung ano namin na Schengen visa. Nagtanong pa sa akin yung Indianong nandun, tingin kung ako daw talaga yung nasa Schengen visa sa passport ko. Natural, di ba? Anyway, sige, pasensya na. So ngayon, bago natin tapusin ang vlog na ito, syempre, marami akong nakulimbat na nagpapa-shoutout. Basahin natin sila isa-isa. Here is the shoutout. Okay, shoutout by Drazel Godoy. Shoutout Chief Future Cadet Soon. So thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. And good luck, ha? Sana makasakay ka ng barko. Kasi future naman, di ba? Future Seaman, future Cadet. Next is from Johannes Christoph Dagadan. Shoutout po, idol. Gusto ko din maging seafarer. So, gusto maging seafarer, watch ka ng mga seafarer vlogs katulad dito, di ba? Katulad kay Chip McCoy. At dun sa classmate ko na bagong nag-vlog ngayon, si G Captain. Yan. Marami kang matututunan sa amin. So, shoutout to you. Thank you very much, ha, for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next is from Mark Asporia. Shoutout naman, sir. Ingat lagi. So, thank you very much. Mag-iingat ako palagi, syempre. Gusto kong mauwi ng bahay in one piece. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next is from Daniel Zaider Guzman. Pa-shoutout po, Sir Chief. Salamat po sa information. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next is from Christian Jan Padayha. Well said, sir. Pa-shoutout po sa next vlog nyo, sir. Thank you and God bless. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next is from Papa Chinko TV. Pa-shoutout po sa BSMT 3 sa OLT Pagadian na graduate this year. At sana makasampa. Hahaha. So, don't worry. Nakasampa kayo. Basta sundan nyo lang yung tips ko din kung yung paano mag-apply ng walang backer, di ba? Hindi naman porket kasi usually kasi yung iba kasi inisip dapat laging may backer, di ba? Usually, ewan ko, kung backer na lang, di ba, ang method ng pagpasok ng shipping company. Doon tayo mag-aral, di ba? Huwag mag-aral ng BSMT at BSMRE, di ba? Tulungan ka na ng backer mo. So, di ba, parang Anyway, sige. Yun nga. Pwede naman pumasok maski walang backer eh. Panoorin nyo na yung mga vlogs ko nandyan. Nakalimutan ko anong vlog episode. Pero nandyan yan. So, sobrang dami kasi na rin na nagawa kong vlogs. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next is from Jovermar Canyazares. Pinoy lang malakas. Pa-shoutout po, sir. Sa next video mo, more power and God bless. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. Next is from Allen Miparanum. Pa-shoutout po. So, thank you very much for liking, subscribing, and watching the Seaman Vlogger. So, that's it. So, yan lahat ng aking shoutout. Ngayon, kung gusto nyo ng shoutout, kindly comment below. Tapos, pag gagawa ko ng bagong vlog, babasahin po natin yan. So, if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, and of course, TikTok. The name is The Seaman Vlogger. And by the way, meron po akong isang second channel na ang pangalan ay Marino Gamer Republic. So ano ba si Marino Gamer Republic? Isa siyang full game YouTube channel. Mahilig po kasi akong maglaro ng mga video games, and ayoko naman ilagay yung video games dito sa The Seaman Vlogger kasi ito ay isang educational. So gugulo. Kaya ilalagay ko yung description dyan, yung link sa description. Paki-visit na lang po and paki-subscribe na rin. So ano bang ginagawa ko? Parang ganito. Okay. Enemy soldier incoming. Patay tayong dalawa. Right then. I think
Okay guys, so I completed my vlog. So marami tayong vlog dito on board, diba? So nakikita nyo, gumagalaw-galaw yung lugar natin at may bad weather naman dito sa sa papuntang US. So from Europe, pupunta kami ng US sa Louisiana. At nagipagpatintero kami sa bagyo ngayon, pag ganun kami, diba? Mahirap pasalubungin ng bagyo, mahirap. At maganda nito, loaded kami, kaya hindi masyadong maalon. I mean, nandyan yung alon, hindi mawawala yan. Pero at least hindi yung alon na grabe talaga na hindi ka makakatulog. So okay guys, thank you. See you on my next vlog.